Amber POV. Kamusta ang kasal? Tanong agad ni Eliseo sa kanya pagdating niya sa penthouse. Halos hating gabi na at kakauwi lang ni Amber galing sa wedding reception ni Drew at Bianca sa Tagaytay. At kahit na ayaw niya sa kasal, talagang nasihan siya sa isang to. Hindi lang dahil kay Bianca yon, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi niya kitang alinman sa pamilya Smith ngayong gabi. Kagabi na makita niya si Madam Divina sa rehearsal dinner, naisip niya mas marami pa siya makikita sa mga Smith ngayong gabi. Subalit ni Anino ng mga to, hindi niya nakita. And so she was relaxed the whole time. Masaya pa siyang pinangunahan ng isang toast para sa bagong kasal. It was the most fun she had in a long time. Sa London naman kasi, puro trabaho siya. Kung hindi dahil kay Eliseo at sa mga date nila, hindi talaga siya magkakaroon ng nightlife. It was fun, Ellie. Dapat sumama ka sa akin. Aniya bago to dinaluhan sa veranda ng kanyang penthouse. Napangisi si Eliseo at sumimsim sa baso ng red wine na hawak nito. And watch you dance the night away habang ako hindi pwede? No, thank you. Napangisi na rin siya. Bakit? Hindi naman sabi sa'yo ng doktor na bawal ka nang sumayaw, di ba? Takot ka lang talagang sumayaw kasi hindi mo alam kung paano. Pangaasar niya. Naaksidente si Eliseo 3 taon ang nakararaan bago pa man sila magkakilala. May bahagi ng tuhod nito ang pinalitan ng titanium. Sinong hindi marunong? Mabilis nitong ibinabang hawak nitong baso sa table at inilahad ni Eliseo yung 2 kamay sa harap niya. Want to try me? Hamon nito sa kanya. Natatawa niyang inabot ang kamay nito at lumapit. Inilagay nito ang kamay sa tagiliran niya at marahan siyang sumayaw sa tanging naririnig nila, ang banayad na bulong ng hanging-hating gabi. They stayed like that for a while, in silence. Amber, gusto ko maging masaya ka. Ani Eliseo maya-maya at naminto sa paggalaw. Kunot-noo siyang nag-angat ng tingin dito. But I'm happy. I have you and Lily. Masaya ako, Ellie. Ngumiti lang si Eliseo at niyakap siya. Nararamdaman din ni Amber na may bumabagabag dito. What's wrong? Tungkol ba to bukas, Ellie? Maaari naman nating tanggihan ng event and just ask someone from the company to represent us. Or we can... Niyakap siya ni Ellie na mahigpit. Ayoko lang na magalit ka ulit. Itong unang event na dadaluhan mo na kasama ako dito sa Pilipinas. She hugged him too. Sanay na ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na nila sasaktan, Amber. Hindi siya sumagot at lalo lang ibinuro ang mukha niya sa balikat nito. Sapat na ang nakakaaliw nitong yakap para makalimutan niya ang lahat ng chismis tungkol sa kanila. Tomorrow, I'm going to make the announcement. Anito maya-maya. No, wag muna. Marahang tutol niya. Pero, okay lang talaga ako, Ellie. Sabi niya bago bumitiw dito. Nagbugato ng hininga at marahang umiling. Mukhang nagkukonsumisyon na to sa kanya sa hindi niya pagsunod. Bakit ba hindi ako mananalo sa anumang argumento sa'yo? Alam na alam mo ng sagot dyan, Ellie, dahil parehas tayo. She grabbed her purse again at hinalikan sa pisngi ang matanda. Good night, Ellie. Matulog ka na. Tomorrow's a big day. Sabi niya bago nagsimulang humakbang papasok ulit ng bahay. Hindi pa siya gaanong nakakalayo na muli itong magsalita. May nakita akong balita tungkol sa'yo na muling lumalabas mula sa local media. Anong gusto mong gawin sa kanila? Mabilis siyang huminto sa kanatatayuan niya at nag-isip. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na ipakalat ang balita na nakabalik na ako. Deklara niya. Sa kabilang banda, ready? Untag na Eliseo sa kanya matapos huminto ang kanilang sinasakyan sa tapat ng isang convention center. Doon gaganapin ang anniversary Prime Sales Corporation, Eliseo's company, and one of the major sales suppliers in Asia. 75 years. PSC has been around for 75 years. Minana pa ni Eliseo yung kumpanya sa mga magulang nito. Pero si Eliseo yung kumuha ng negosyo sa international scene. Sa nakalipas sa 3 taon, iniiwasan niyang dumalo sa anibersaryo ng kumpanya.
Ngunit iba ang taong to. Nakauwi na siya. Maaari niya rin tong sulitin. Kailangan lang niyang ilayo ang mga iniisip sa mga chismis na yon. Kailangan niyang gawin ang karaniwang ginagawa niya. Pumikit at magbingi-bingihan. Marahan niyang tinanguan si Eliseo at nginitian. "I'm born ready for this," she said with confidence. Ngumiti ito at marahang hinawakan ang kamay niya. "I know you are." Ani to, bago bumaba ang sasakyan. Agad silang sinalubong ng mga kumikislap na ilaw mula sa kamera ng media na nagko-cover sa kaganapan. Patuloy siyang tinatawag ng mga reporter sa dati niyang pangalan at nagtatanong sa kanya ng mga hindi pa maaangkop na mga tanong. Naging alerto sina Leon at Marco sa isang iglap. Parehong nag-iingat ang dalawang lalaki sa harap nila ni Eliseo at itinabi ang lahat ng taong sumusuksok na humaharang sa kanila. Ilang sandali pa, nakitulong na rin ang security team ng venue hanggang sa makapasok sila ng tuluyan sa loob. The events place was huge and full of people. Iginiit niya na dapat imbitahin ni Eliseo ang lahat ng empleyado na sumama sa kanila sa pagdiriwang. Dahil kung wala ang mga ito, hindi magtatagal ang PSC sa industriya. Hindi lang yon, pinaimbitahan din niya ang mga dating tauhan sa kumpanya na may malaking contribution sa PSC. Agad na nakilala ng host ang presensya ni Eliseo. Kaya naman, ilang sandali pa, nag-umpisa na ang maikling programa na inihanda nila. At nang tawagin si Eliseo para sa talumpati nito, pinagmamasdan na to na may paghanga habang nagsasalita ito tungkol sa mapagkumbabang simula ng kumpanya at kung paano nag-ambag ang bawat tao sa silid na yon sa tagumpay nito. Ngayon niya mas lalong naintindihan kung bakit nagawa ni Ellie ang mga nagawa nito noon. Maraming umaasa sa PSC. The company cannot afford to fail. Hindi to dapat mabigo. Ang tagumpay na kumpanya ay kapalit ng kaligayahan ng isang tao. She smiled bitterly. There will always be a price for everything, she thought. Next thing she knew, the hall was giving Eliseo a standing ovation. Nakipalakpak din siya. She has never been more proud of him than now. Maya-maya pa nagsimula ng kasiyahan. Sa wakas, ay nabuksan na ang bar at ang mga buffet table. Lumibot naman sila ni Eliseo para kamustahin ng mga guest. Nang kausapin ni Eliseo ang isang grupo ng mga investor na inimbitahan nila, bahagya siyang lumayo at binigyan to ng pagkakataong makausap ang mga to. Hindi ba iyan ang may anak na babae kay John Thompson? Ang may-ari ng Thompson Real Estates? Narinig ni Amber mula sa kumpol ng mga estilista sa di kalayuan. Narinig kong inakit yung isang naghihingalong lalaki upang makuha niyang kayamanan nito. At yun ay pagkatapos na siya itinapon ni Sebastian Smith? Sabi pa ng isa. At ngayon ay kasama to ni Mr. Ledesma. Kinailangan to pakasalan ng matanda at bigyan to ng pangalan at ang kanyang anak na babae. Napakahilig sa pera, hindi na nahiya. Sumama-sama pa rito. Ano naman ang gusto ng babaeng yan? Ipagmalaki ang kanyang mga diamante? Huminga si Amber na malalim at kumuha ng inumin sa isang waiter na dumaan at dahan-dahang lumingon sa mga maingay na babae sa kanyang likod. Namutla ang mga ito nang sa wakas ay humarap siya sa mga to. Itinaas niya ang baso sa kanila at ngumisi. To my diamonds, may they always shine and blind you. Sabi niya bago tinungga ang laman ng baso. Agad nalukot ang mukha ng mga babae. Tinapunan siya ng mga to ng nakakainis na tingin bago sila umalis. Gusto niyang tumawa ng malakas. Mukha na imbyer na talaga sa kanya ang mga chismosang elitista. Pero wala siyang pakaalam kahit na kaunti. Sila ang nag-umpisa. Magiging masaya ang gabing to. Aniya sa isip. Kung ang mga tao ay hindi titigil sa pagchichismis tungkol sa kanya, kung gayon, ay maaari niyang gamitin ang mga to para sa kanyang libangan. Amber? Narinig niyang may tumawag sa kanyang likod. Nakangiti pa rin sa Amber nang lumingon siya. Subalit unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi na mapagtanto kung sinong tumatawag sa kanya. Amber, ikaw talaga! Bulalas ni Hannah. Mukha pa rin tong perpekto sa suot nitong puting nakakaakit na damit. Ilang sandali pa, may pamayor na lalaki na lumapit sa dalaga.
Maayos ang gupit ng buhok nito at bagay na bagay pa rin to sa suot nitong tuxedo. Yung aura at gwapo nitong muka ay nakaka-intimidate pa rin. Ganun pa rin si Sebastian. Biglang kumirot ang puso niya na magtama ang kanilang mga mata. "Babe, it's really Amber," ani Hana, sabay hawak sa braso ni Sebastian dahil sa tuwa. "Babe?" Hindi alam ni Amber kung gaano na siya katagal na nakikipagtitigan sa lalaki na matagal na niyang nilimot at isinumpa. Marami kasing gumugulo sa isip niya. Una na riyan ay kung bakit hindi man lang siya na-inform na imbitado ang mga to sa event nila. Si Marisal, binigyan siya ng sekretarya ni Eliseo ng kopya ng listahan ng mga bisita. Ginawa niya yon dahil gusto niya makasiguro na hindi siya magkakaroon muli ng hindi inaasahang pagkikita sa alinman sa pamilyang Smith. Gaya sa rehearsal dinner ni Drew at Bianca, subalit nangyari pa rin. At sa totoo lang, bukod sa alo ng pamilyar na sakit na agad na dumaan sa kanya, pero ngayon ay humupa na. Hindi na talaga niya alam kung paano kumilos o kung ano mararamdaman nitong pagkakataong makaharap niya sina Sebastian at Hana. Basta ang alam ni Amber, iisa lang ang gusto niyang mangyari. Ayaw niya sa presensya ni Sebastian sa kahit na ano pang paraan. Dahil kahit ilang beses niyang i-rehearsal sa utak niya ang eksenang iyon, mukhang hindi pa rin siya talaga handa. Buong-buo ng emosyon niya. Napunta siya sa isang malinaw na gulo sa isang segundo. At bago siya gumawa ng kalokohan, kailangan niyang umalis kaagad. "Kamusta ka na, Amber? Saan ka napunta all this time?" ani Hana maya-maya at humakbang papalapit sa kanya. Gumawa siya ng isang hakbang paatras upang mapanatili ang kanilang distansya. At kung kanina, naguguluhan pa siya sa dapat niya maramdaman, ngayon galit na siya. How can Hana act so friendly na parang wala tong ginawang mali? She was never the violent type, pero gusto niya tong sampalin ngayon. Mabilis siyang lumingon kay Eliseo at gusto niyang humingi ng tulong rito. Subalit may kausap pa rin to. Hindi na rin niya makita sina Leon at Marco sa malapit. Tila natigil sa Amber sa kinailangan niyang harapin ang mga pagkakataong to na makatagpo ang kanyang sarili. Huminga siya na malalim at muling inilagay ang kanyang confident na muka. Hindi na siyang walang kapangyarihan na si Amber Gonzaga at dapat niyang ipaalam sa kanila yon. Amber, I go may Amber Ledesma now. Mabilis niyang pagtatama sa babae. Of course, nabalitaan ko sa mga magulang ko na kasama ka ngayon sa chairman ng PSC. Walang iba kundi si Eliseo Ledesma. Pahayag ng babae. Parents, right? Nakita na may negosyo ang mga Del Valle sa PSC sa pamamagitan ng isa nilang partner. Palihim siyang napairal. Paano niya naligtaan yon? Formal siyang tumango at mabilis sa salinapan si Sebastian na tila wala sa sarili dahil panay ang kuha nito ng alak sa mga dumaraang waiters. Nanlilisik ang kulay abo na mata nito, as if still bother her. Mabilis niyang ibinalik ang tingin kay Hana at kumiti. Natutuwa ko malaman mo mga chismis mo, Hana. Sarkastikong sabi niya na agad na ikinasimangot ng babae. Namutla rin to na ikinatawa niya. Nagbibiro lang ako. Pareho kayong welcome dito ngayong gabi. Sorry, pero kailangan kong batiin pang mga ibang bisita. Enjoy the rest of the night. Sabi niya, bago tuluyang tumalikod at nagmamadaling humakbang palayo. Nanginginig ang mga tuhod niya at kailangan niya makaalis doon na mabilis. Kung saan naman, ewan niya, anywhere but there. Mabilis niyang tinunton ng hallway kung saan naroon ang comfort room. The hallway was deserted. Mukhang lahat ng guests ay abala sa kasiyahan. And she was glad they are. Dahil kung hindi, baka makagawa siya ng eksena na wala sa oras. Dire-diretso siyang pumasok sa CR na masigurong wala siyang kasama. Mabilis niyang inilak ang pinto at pikit matang sumandal. Finally, ligtas na siya sa nakaka-suffocate na presensya ni Sebastian. Nakahinga si Amber na maayos bago muling iminulat ang mga mata. Nakita niya si Sebastian ngayong gabi at kasama nito si Hana. Napabuntong hininga siya na maalala ang naging reaksyon niya sa harap ng mga to at ang paraan ng pagtakbo sa kanyang pagtakbo. She could have done better than that.
Sobrang disappointed siya sa kanyang sarili. Hindi yun ang inakala niya magiging reaksyon kapag nakita niya muli si Sebastian. Gusto niyang ipakita rito ang kanyang tiwala at kapangyarihan na hindi na siya ang babaeng sinubukan nitong sirain ilang taon ang nakararaan. When she's at work, ganoon naman siya, confident and smart. Eliseo turned her to be that way for more than 2 years now. Pero mukhang kinulang talaga siya sa practice ngayon. Sa lahat pa ng oras, ngayon pa talaga sumablay. But then again, hindi niya alam na magkikita sila ngayon ni Sebastian at maging yun kasalanan din niya. Hindi niya tiningnan na mabuti ang guest list. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi na lang siya pumayag sa sinabi ni Eliseo kanina bago sila umalis na magpaiwan na lang ako sa bahay at bantayan si Lily. Peste talaga. Ang German na tinawag ni Hannah kay Sebastian ay umalingaw sa kanyang mga tenga na parang isang sumpa na paulit-ulit at parang walang katapusan. Agad na kumuyom ang kamay niya. So, tuluyan na sila nagkatuluyan. Agad siyang naglakad patungo sa sink at naghugas ng kamay to distract herself. Ilang sandali pa, she looked at her reflection in the mirror. Wala nang walang muwang at walang kapangyarihan na batang babae na nakulong sa mundo ng mga elite na tao ilang taon ang nakararaan. Pinago na siya ng panahon at lalong pinatibay ang mga pagsubok na pinagdaanan niya. Mga pagsubok na si Sebastian ang dahilan. Subalit hinarap niya na mag-isa. That's why you must never allow him to get under your skin again. Show him that. She must know that. Sabi niyang isang bahagi ng kanyang isip. Yes! Dapat ipakita niya kina Sebastian at Hannah kung sino siya ngayon. Tsaka party to ng PSC, ang party nila. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga na malalim bago siya nagpasyang lumabas ng CR. Naglalakad si Amber palabas ng bakanting hallway nang may pamilyar na lalaki ang sumalubong sa kanya. Si Sebastian iyon. Nakatitig sa kanya ang kulay abong mga mata nito. Pinisil niya ang kanyang mga kamao at nagpatuloy sa paglalakad na parang hindi niya to nakita. Nang tuluyan sila magkatapat, humintuto at tinawag siya. Amber? Anito. Binanggit ni Sebastian ang kanyang pangalan na parang isang pagsusumamo. Kung para saan? Hindi niya alam. Hindi niya sana to papansinin at magtutuloy-tuloy na lang sa paglalakad pabalik sa hall. Subalit mabilis itong hinagip ang kanyang braso. Nilapitan siya at harapin to. Bitawan mo ako, Mr. Smith? Aniya rito. Pinilit niyang nilalabanan ang biglang halo-halong emosyon na bumabalit sa kanya at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mag-usap tayo, Amber. Let's talk. Sabi nito. Please, wag kang gumawa ng eksena. Igalang mong party, Mr. Smith. Hindi ka naman formal na imbitado dito. Aniya rito bago ipinigsi ang braso niyang hawak nito. Nang bitawan siya nito, muli siya nagpatuloy sa paglalakad. Nagpapasalamat si Amber dahil hindi siya nito sinundan. Pagbalik niya sa hall, mabilis niyang hinanap si Marco. Binigyan niya ito ng instruction na huwag tong aalis sa kanyang tabi hanggat hindi pa tapos ang party. Dahil ayaw niya maistorbo siya. Wala pa akong planong umuwi. Party to ng PSC. Ang party nila. Mananatili ako. Ilang oras ang paghihirap ay matagumpay na natapos ang party. At hindi na niya nakita pa si Sebastian at Hannah. Sebastian POV. Pagod na ibinagsak ni Sebastian ang katawan sa sofa. Kararating lang niya galing sa party na pinilit siya ni Hannah na sumama. Hindi niya alam na makikita niya si Amber doon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit inaalalang pamilyar na malamyos sa mga balat ni Amber nang hawakan niya to. Ang init na bumalot sa kanya nang maamoy niya mabangong amoy nito. At kung paano nabuksan ang makalangit na pintuan na magsalita ito. Ito pa rin ang Amber na kilala niya, pero pagmamayari na ng iba. At kasalanan mo to. Sumbat ng isang bahagi ng kanyang isip. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nilingon ang bar sa kanyang penthouse. Nagdadalawang isip siya kung iinom ba siya o hindi. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, mabilis siyang tumayo at naglakad patungo doon. Mabilis niyang kinuhang isang bote ng brandy sa rack at nagsalin sa basong nasa harapan niya. Ilang sandali pa, gumuhit ang pait ng alak sa kanyang lalamunan.
Subalit hindi yun sapat upang makalimutan ang nangyari sa gabing to. Muli niyang nakita si Amber at napakaganda nito tulad ng dati. At tulad ng karamihan sa mga gabing naiisip niya to, nilunod siya ng mga panghihinayang sa isang iglap. Oy, wouldn't he? Minsan sa buhay niya, nagkaroon siya ng isang Amber. Masaya sila at minahal nilang isa't isa. Tadhana ang nagtagpo sa kanila. But then, nagulo ang lahat dahil sa kanyang ego at matigas na puso. At napagtanto na lamang niya ang tindi ng kanyang pagkakamali pagkatapos lumayo ni Amber sa buhay niya. What a poor excuse of a soul you are. Tuya ng isang bahagi ng kanyang isip. Avery Ledesma, yun ang pangalan nito ngayon. At yun din ang dahilan kung bakit hindi nito mahanap ang kanyang mga tauhan. Ibang pangalan ang dala ni Amber ngayon, ang pangalan ng asawa nito. At ngayon sa narinig niyang chismis ngayong gabi, may anak na si Amber sa ibang lalaki bago to nakisama kay Eliseo Ledesma. Agad na kumuyom ang kamay ni Sebastian at tinungga ang laman ng baso ng alak. Ang pag-iisip pa lang na nakipag-making love sa Amber sa ibang mga lalaki ay nababaliw na siya. But then again, anong silbi ng galit niya ngayon? Nagkaroon siya ng pagkakataon at sinayang niya to. At ngayon hindi niya to maibabalik. She now belongs to somebody else. Nilagyan niya muli ng alak ang kanyang baso at ininom to sa isang lagok. Umaasang ang premium na inumin ay pansamantala magpapalaya sa kanya mula sa kanyang paghihirap at makatulog siya tulad ng dati. Pero pagkatapos ng ilagay ang baso sa counter, matino pa rin siya. Masakit pa rin ang kanyang puso. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone niya. Tamad niya itong kinuha sa kanyang bulsa at binasang isang text message mula sa kanyang ina. Tinanong ako kung nakauwi na ako. He's supposed to go home tonight for dinner. Ngunit kailangan niya magdahilan dahil nga sa pamimilit ni Hannah sa kanya na pumunta sa party ng PSC. Bagay na hindi na siya sigurado kung ipagpapasalamat ba niya o hindi dahil sa mga nangyari ngayong gabi. She sent a quick reply to his mother at nagsalin muli ng isa pang baso ng brandy. Subalit hindi pa man niya nauubos ng kanyang alak, tumutunog ng electronic lock ng bahay niya. May nagtangkang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ilang saglit pa, bumungad ang kanyang ina mula sa pintuan. Umiinom ka na naman? Bigong sabi nito. Mabilis tong lumapit sa kanya at inagaw ang baso niya. Pinayagan kitang bumalik sa bahay mo dahil nangako ka sa akin na hindi ka naiinom, Sebastian. Anito sa kanya. Hindi siya sumagot. He was torn between the hurt he was feeling and consoling his mother. Hindi ko kaya mawala ng isa pang anak, Sebastian. At alam mo yun. Napabuntong hininga siya at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngayong gabi lang to. Hindi ka na uulitin, Mami. Sorry. Totoo ang sinabi niya. Halos 2 taon na siyang matino at ngayon lang siya ulit uminom dahil kailangan niya. Nakita mo siya, di ba? Nakita mo si Amber? Inangat niya ang tingin sa kanyang ina. Alam niyo? I saw her at the chance party. His mother replied quietly. Nagbago na si Amber. Yumuko siya. Yes, she has. Sinubukan mo bang kausapin? Marahan siyang tumango. Tumanggi si Amber. Kasal na to ngayon. But you. She has moved on, Ma'am. She really has moved on. Malungkot na putol niya rito. Maya-maya pa, iniyakap na siya ng kanyang ina. O Sebastian, sana hindi naging ganito mga bagay-bagay. But it did. It damn did. Gusto sana tong idugtong kaya lang baka lalo mag-alala ang kanyang mommy. The last thing he wants now is to worry his mother, who can stop worrying for him. His mother is getting older. Hindi na to dapat nag-aalala pa sa kanya. Sabi nila, walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Siguro deserve niya ang masaktan ngayon. Ganoon din siguro nararamdaman ni Amber noong pinahirapan niya to ng ilang linggo nang hindi nakikinig sa mga dahilan nito. Ganon din siguro nararamdaman nito nang nakita ni Amber na katabi niyang matulog si Hannah. Maybe that's how she felt and more. Yes, he deserved to be hurt. Deserved every closing second of it.
Mapait na katahimikan ang bumalot pagkatapos. Anong plano mo ngayon? Tanong ng mami niya maya-maya. Kinuha niya ang baso ng brandy sa kamay ng kanyang ina at higit ang pasasalamat niya sa malayang binigay nito sa kanya. Mabilis niyang inubos ang laman niyon bago, Letter Herbie, deserve niya maging masaya. Inilapit ng kanyang ina ang mukha nito sa kanya, sabay haplo sa kanyang pisngi. Ano man na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, iho? Do that. Anito, sabay halik sa kanyang noo. Come on, let's put you to bed. Hindi siya nagreklamo. Mahaba ang naging araw niya at naramdaman na niya ngayon ng apekto ng kanyang naiinom na alak. Inalalayan siya nito hanggang sa makarating sila sa kama niya. Once on the bed, his mother switched off the nightlamp beside him. Pero bago to lumabas ng kwarto niya, muli itong nagsalita. Deserve mo din maging masaya, anak. Deserve mo maging masaya rin, kasama si Hannah.